At ngayon naman, Attorney Partner, suriin natin ang legal na lituntunin ng ebidensya mula sa Day 8 hanggang sa ngayon Day 9. Muli nating makakasama via Zoom ang ating legal analyst, Attorney Alice Vidal. Magandang gabi, Attorney. Magandang gabi sa inyong dalawa. Okay, via Zoom kayo ngayon, wala kayo sa studio. At anyway, ito pa rin po ang ating talakayan. Attorney, ako na una magtatanong. Yeah, okay. Yung pong cross-examination kay Director Matibag kanina ng NBI, paano mo sinusuri ang naging takbo ng cross-examination ng abogado ng depensa kay Director Matibag? Ang masasabi ko diyan, ang cross-examination ng Defense Counsel ay toro, maayos, kaya lang ating tandaan na ito ay impeachment trial, hindi po ito criminal case. Hindi po natin ipoprove o sisirain ang ebidensya ng criminal aspect. Dapat po ay ating ipakita o sirain natin na ang ginawa ni Vice President ay hindi po masasabing betrayal o public trust. Dapat po doon po sila nag-concentrate. Kasi halos lahat ng concentration nila yung mga criminal aspect parang dinidisprove nila yung mga evidence ng threat, ng inciting to sedition. Pero kung ako po ang hahawak niyan, doon ko ipupunto na yung mga bagay na yon ay hindi masasabing betrayal o public trust. Hindi po nagawa ng depensyon para sa opinion ko. Attorney, pinupunteriya po kasi ni Attorney Vinluan yung ginigit nila ng kawalan ng personal knowledge ni Director Matibag dito Hindi mo naman nakita, wala ka naman doon at hindi ka naman eyewitness doon. Yun ang kanilang dinidiin dito, tinitibag si Matibag. Yan ang kaibahan. Dahil ito, impeachment po ito. Hindi po ito criminal case. Parang sa criminal case, kailangan may eyewitness. Kailangan nandun ka, nakita mo nung pinatay. Ito po ay impeachment trial. Ito po ang ilabas po ni Harry Roque habang nagkakaroon ng press briefing si Vice President Sara Duterte, kaya na-pick up sa Facebook ni Harry Roque. Ngayon, lahat naman po tayo doon wala. Maski naman po sila wala doon. Ang nandoon lamang yung mga press people. Pero ang number one dyan, hindi itinatanggi. At ito ay inamin na talagang kanya yon at ginawa niya ng ating Vice Presidente. At hindi mo pwedeng sabihin na si Attorney Matibag, wala siya nung nangyari yon, ay hindi na siya pwedeng magtestigo dahil ang opisina niya ang nag-imbestiga at ang opisina niya din ang nag-validate ng mga video ng mga pangyayari. At hindi ito criminal case upang sabihin na dapat may eyewitness, nakita kung sino pumatay. Hindi po ito criminal case. Kaya yun nga, dapat wag nila ipoprove yung mga threat, yung mga inciting to sedition dahil po hindi naman po ito criminal case. Ito po ay isang pagsusuri sa fitness ng isang vice presidente upang matuloy na umupo at may ginawa ba siyang betrayal of public trust or culpable violation of the Constitution. Attorney Alice, okay. Yung dalawang NBI agents na ipinresent before ng prosecution, they testified on the fact na merong grave threats. Banta lamang, banta. Ngayon, nung ipinresent naman to si Director Matibag, the gist of his testimony was that it's not only threats, but there's already a plan to kill the president. So, how would it affect the Article 4 ng Articles of Impeachment?
ito ba sinusugan lang, yung testimony ba niya para lumakas lang itong betrayal of public trust? Kasi kung threats lang, parang mababaw. What do you think? Sa tingin ko, nakita rin nila yung kahinaan. Kaya pumunta sila dun sa threat to national security. 'Di ba? Kasi kung ano, nilipat na nila eh. Parang national security concern na ito. Sabi nga inimbestigahan ng Security Council ng ating bansa. Pero sabi nga sino ba yung nagtanong na meron ba kayong kopya? Syempre hindi ibibigay ang kopya ng pagbibigay nila at kung ano ang nangyari sa meeting ng National Security Council. Kaya siguro nakita rin nila na kung ordinary grave threat lang ay parang mahina, pero kung talagang threat to national security, considering the president is the head of our country, so it follows na a threat to his life is a threat to national security. Okay. Ano ang obserbasyon mo, attorney, sa pagtatanong ng mga senator judges? May isa pa nga senador na nagsabi na bias daw yung prosecution. Kailangan ba bias ang prosecution o yung depensa bias din? Of course, itatayo mo kung ano yung nilalaban mo. Siyempre, yung prosecution, itatayo niya yung pagpo-prosecute at yung defense naman, itatayo niya yung depensa. Ngayon, ang ano ko lang, isa na, i-caution din naman ng ating presiding judge na i-caution niya yung mga senator judges na kayo, wag kayong masyadong magtanong na parang kayo yung mga bias. Judges kayo, dapat kayo ay very fair, impartial. Kasi respetuhin po naman ng ating mga senator judges yung robe nila. Wag naman pong parang yung robe nila, binabaliwala nila na parang naka-robe po kayo para po ma-feel nyo na kayo ay mga judge kayo. Maging impartial kayo, makinig muna kayo sa ebidensya at hindi kayo ang nagsusupply ng ebidensya para sa mga minamanok nyo. Attorney, may napasin lang po ako. Di ho ba dapat yung lahat ng mga nilalatag na dokumento man o video doon, naka-pre-marking na yan as evidence? May mga marking na yan eh. Meron ng mark evidence number so and so called. May napansin lang ako doon sa pinlay ng Senator Judge, si Senator Pia Cayetano, yung video o photo na pinapiplay niya doon. Allowed kaya yon na yung senador o Senator Judge ay magpi-play na hindi naman part ng ebidensya na una nang inagrihan ng magkabilang panig? Ayun nga, yun ay hindi napakagandang example. Kasi ang mga estudyante ng law nanonood, meron po ba naman kayo nakita na judge na nagbibigay at nagsususog ng ebidensya? Para kung kanino man yun, hindi po dapat yun. Dapat yun siguro closed door, i-admonish nilang isa't isa na huwag kayong magdagdag ng ebidensya ng hindi naman dapat. Dapat po ang ebidensya ay nanggagaling sa prosecution kung prosecution evidence. Sa depensa naman, sa defense evidence. Hindi po ang ebidensya nanggagaling po sa huwes na dapat mag-decide ng kaso. Actually, Attorney Alice, remember nung tinatanong ni Senator Lauren Legarda yung tungkol kung sa dokumento o documentary proof kung meron man, then humihingi siya ng permiso sa presiding officer kung pwedeng pabigyan sila ng paper. Sabi ni presiding officer, no, we cannot do that kasi we're just recipient of evidence. Hindi tayo pwedeng mag-angkat na ebidensya. It should come from the prosecution or from the defense, right? Anyway, my question now is, based on what we're seeing, like and what we're hearing every day, pinapanood sa TV, social media, so forth and so on. Not only the trial, after nan may mga kanya-kanyang press conferences. Ano sa tingin mo yung dapat pang gawin ng bawat panig ng prosecution, ng defense, and of course the senator judges in an impeachment court para mabawasan yung drama? Ang daming drama di ba? Tama, alam mo, tama rin si Senator Judge Escudero. Yung mga sinabi mo, yung mga yung mga spokesperson, yung spokesperson ay mga abogado din.
nila. Sabi dapat ang spokesperson hindi member ng prosecution team o team, di ba? Kasi yung mga spokesperson nila ay yung mga lawyers din. Ngayon ang masasabi ko diyan, dapat para mapabilis yan ay dumiretso na tayo kumbaga kung ano yung mga ebidensya na common evidence, stipulated na kasi marami namang common evidence sila eh. Stipulated na nila yun, hindi yung ipipresent na prosecution tapos ipipresent din ng defense pagkatapos iko-cross ng kahaba-haba common evidence naman nila. Yun ang ngayon, ang isa pa diyan is tama nga magsimula sila na maaga at saka yung mga tanong humahaba dapat kung 2 minutes tama nga yun. Meron naman 1 oras na hindi pa tapos magtanong. Parang tama rin naman si Senator Tulfo na parang may mga pinapaboran din at merong ding hindi pinapaboran na magsalita na matagal. Buti ngayon parang hindi ko yata narinig ang si Senator Cayetano today na mahabang diskusyon. Tahimik muna. Tama ba ako? Oo Attorney nga. Maris? No, Parang he hindi was siya there. He masyado said ngayon something. nagsalita o wala ba siya? Meron din. Nagsalita siya. Yung tungkol sa, after Senator Robin Padilla. Okay, nagsalita siya. Pero very lang. Anyway. Attorney, itong tanong ko since na-approve na nga po ng impeachment court yung paglalabas ng subpoena para doon sa mga financial records ni VP, no? Yung palang BIR ay kailangan ay may permiso o kaya may pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos yung BIR para sila ay maglabas ng dokumento. Of course, hindi nangyayari po yan sa ating mga ordinary courts na kailangan pag may ilalabas na dokumento ang BIR, kailangan bigyan pa ng pahintulot ng presidente or pag hindi impeachment, hindi pwede maglabas ang BIR. Ano ba ang katotohanan? Ano ba ang tama? Hindi, kasi impeachment court ito hindi lang naman a certain document. Parang ang hinihingi ay way back pa from the time na naging vice president siya, baka from the time na pumasok siya sa politics. Kasi kailangan ito upang ma-compare. Ito binabayad mo sa tax mo. Ito yung nasa bank account mo. Bakit ito lang ang binabayad mo? Marami kang pera sa bangko o marami kang properties. Pero kailangan yon na pirmahan ng ating Pangulo dahil ito ay hindi naman ordinaryong empleyado. Siya ay vice presidente. At saka yun ang nasa BIR rules. Yun ang nabasa ko na kapag impeachment court, hindi lang isang dokumento, series of documents to be presented by the BIR. It has to be with the approval of the president himself. Siguro naman ibibigay ng Pangulo yan dahil kailangan ng prosecution. Pero hindi rin natin dapat pangunahan dahil baka naman hindi nila makuha ang pirma ng ating Pangulo. Kaya mag-antay na lang tayo kung ibibigay ng ating Pangulo ang kanyang pirma. Oh, I'm sure medyo mahaba-habang usapan pa ho yan dahil sa yung mga dokumento yan, marami, may BIR, may mga bangko, ilang bangko yun. More than 4 or 5 yata banks, tapos mayroon pang galing sa AMLAC at saka iba pang records po naman ng financial. Attorney, wag muna kayong bibitaw, wag muna kayong alis at babalikan po namin kayo in just a while, ha? Diyan lang po kayo, attorney. Thank you.